Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit, hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Si Jesus, talaga pagdating sa pangangaral, walang pinipiling lugar at walang pinipiling oras. Basta makakita siya ng pagkakataong mangaral, magturo. Ganyan siguro kapag ikaw ay isang guro, diba? Ganyan ang teacher, no? Nature ng isang teacher na hirap alisin. No? Kapag may nakitang mali, ituturo, itatama. Kapag mayroong nakitang pagkakataon na mangangaral. At ganyan si Jesus. Nang nasa Capernaum si Jesus, noong mga panahong iyon, pinagkakaguluhan siya. Gaya ng ating narinig sa ating ebanghelyo, marami ang nakapaligid kay Jesus. Pinagkakaguluhan ng maraming tao, sinusundan ng maraming tao dahil sa marami niyang milagro, sa mga pagpapagaling niya ng mga may sakit, sa mga pangangaral at pagtuturo niya. Hindi magkambayaw yung mga tao na lapitan siya, pagkaguluhan siya. Kaya naman, nang dalawin siya ng kanyang ina, kahit yung nanay niya, hindi makalapit sa kanya. Kaya nga, no, pinatawag na lang siya. Anong sabi? Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Sa pag-aakalang kapag narinig ni Jesus iyon, lalabasin niya. Kasi nandun yung kapamilya niya. Pero, kinuha itong pagkakataon ni Jesus para mangaral at magturo. Ang sabi niya, ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Sa isang klase ng lipunan noon, ganito po yung panahon noon, noong panahon ni Jesus. Madaling ibilang ang sarili bilang kapamilya ng Diyos kung ikaw ay mula sa lipi o lahi ng Israel. Kapag pinanganak kang mula sa lahi at lipi ng Israel, you are one of the God's chosen people. Automatic iyon. Kapag hindi ka kabilang sa lipi at lahi, hindi ka kapamilya. Wala pa dito yung pagsunod sa mga ritual. Kapag sumusunod ka sa ritual, at isa sa ritual yung pagtutuli, circumcision. Kapag ikaw ay tumutupad sa ritual, ikaw rin ay nagiging kapamilya. Parte ng pamilya ng Diyos. Pero, sa pagkakataong ito, binago ni Jesus iyon. Hindi sa pagiging kalahi o kalipi, o hindi lang sa pagtupad ng ritual, nagiging kapamilya ng Diyos. At ang sinasabi ni Jesus, ang marunong makinig at tumupad sa utos ng Diyos
ang siyang nagiging kapatid ni Jesus. Ang galing, no? Kakaiba talaga si Jesus. Iba yung pangaral ni Jesus. Para sa lahat Hindi ibig sabihin, hindi ka pinanganak, sa lahing yon, wala ka ng pag-asa. Hindi. Para kay Jesus, ang pag-asa mo, sumunod, makinig, at tuparin ang utos ng Diyos. Kaya nga tayo, mga Kristiyano, sa binyag, nagiging kapamilya ng Diyos. Ang binyag, ritual. Pero, hindi po doon natatapos. Hindi ibig sabihin na binyagan ka, kapamilya ka na ng Diyos. Dahil ang sabi ni Jesus, balikan ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Kaya nga, hindi ko mo na binyagan, kapamilya na. Kailangan may pagtupad sa utos ng Diyos. Hindi po ito malayo sa kwento ng ating mga pamilya. Di ba? Merong mga magulang, ikinagagalit nila kapag ang anak ay hindi marunong makinig at sumunod. Di ba? Nasasabi nung tatay sa kanyang asawa, kausapin mo nga yung anak mo, hindi marunong sumunod. Di ba ganon? Bakit? Hindi mo na ba anak? Porke pasaway? Hindi mo na ba anak? Porke matigas ang ulo? Parang ganyan no? Siguro dito galing yon. Yung dinidisown kapag hindi marunong sumunod. Kapag hindi marunong makinig. Diba ganon yung mga salita ng mga magulang natin? Diba? Bakit? Kasi ang pamilya dapat sama-sama sa isang adhika. Walang mahuhuli. Walang may iwan. At ito yung gusto ni Jesus. Yung sinabi natin sa ating Salmo Responsorio, masaya tayong papasok sa kaharian ng Diyos. Kapag hindi ka marunong tumupad sa utos ng Diyos, maiiwan ka. Hindi ka sasama sa kaharian ng Diyos. Ganon sa pamilya natin. Kapag may pasaway, may black sheep, mapapahamak. Hindi ka sasama sa ating pag-unlad. Hindi ka mapapabilang sa ating pag-angat. Kasi ang pamilya dapat sama-sama. Lahat aangat. Kung marunong lang makinig at sumunod ang lahat. Mga kapatid, ganyan. Sa kahit na anong pamilya. Pamilya sa trabaho, kapag hindi ka kabilang at marunong sumunod, may iwan ka. Pamilya sa simbahan, ganun din. May pamilya tayo dito. Sama-sama. Kailangan sumunod para hindi ka maiwan. Sa ating mga sariling pamilya, kung ang adhika ng mga magulang ay umangat at umasensong lahat, sana marunong makinig ang mga anak para sama-sama, walang may iwan. Dahil ganyan ang isang pamilya. Mga kapatid, muli tayong pinapaalalahanan ng ating ebanghelyo na ang pakikinig at pagsunod sa Diyos ay hindi lang tungkol sa pananampalataya, kundi higit sa lahat, ang pagiging isang pamilya sa pagsunod at pagtupad ng utos ng Diyos. Amen.